and verse number 38. Our theme this month is let go, let God, move on, eternal giving, stewardship month. So we must move on to our cheerful giving. We must be a cheerful giver for God. And we must know what's the secret. What's our biblical basis? Bakit tayo dapat magkaloob? Basahin po ninyo na sabay-sabay Luke chapter 6 and verse number 38. And afterwards, babasahin po itong Deuteronomy chapter 16 and verse number 17. Sige po, basahin po na sabay-sabay. Ready? Begin. Give as it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you give, it shall be measured with you again. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 16 verse number 17, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which He hath given thee. Kaya po natin yung silid na langit at pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Kami po, O Diyos, sinagpupulit nagpapasalamat sa gawin at tinawin, awitin namin na pakinggan. Padalangin po namin, O Diyos, mamagitan po ng aming mga tinig, mga boses, ay patuloy kayo po'y maluwalhati. Marami rin po salamat, O Diyos, sa pagkabasa po rin pong pasulatan, aming pong pagbuli-bulay sa oras po nito. Ang aming dalangin, O Diyos, aming pong pinakatema this month, na sana po masubukan po namin ang inyong pong mga salita, ang katotohanan na kami po, O Diyos, ay kailangan magkaloob, magbigay, sapagkat kayo ay unang nagbigay. Na kami po, O Diyos, inyong pong tinitignan kung gaano po ba kami katapat sa aming pong mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Nandalangin po namin, O Diyos, lumago po nawa ang bawat isa sa aming pong pananampalataya. Lumago po kami, O Diyos, aming pagbibigay at sa bawat mga pagkahalo po namin, maunawang po namin na kailangan po kami maging masaya sapagkat inyo po kami ginagamit. Dalangin po, O Diyos, Santo Padre Espiritu, ay pong kumilos sa aming pong kalagitnaan at patuloy magbigay po ng katagumpayan at kasiyahan sa bawat isa. Lahat po tayo nilangin sa matamis pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may please be seated. No? Sabi po na salita ng Diyos dito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. That the Lord teaches us that we must give. Ang nais ng Panginoon, matututo tayo magbigay. Matuto ka magkaloob. Magtuto ka sa minat na pag-participate. Sapagkat ang challenge ng Panginoon, mga kapatid, pag daw ikaw ay nagbigay, ikaw ay bibigyan. Amen? That's the biblical principle. Pag tayo nagbigay, ang Diyos, bibigyan niya tayo. Walang bagay sabihin natin sa mundong ito o sa mga mananampalataya na nagbigay ka at hindi ka binigyan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lahat tayo ay binibigyan ng Panginoon. Ang sabi nga dito mga kapatid sa Deuteronomy chapter 16 and verse number 17, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which He had given thee. The Lord commanded us that we must give. Every man shall give. Lahat daw na tayo magbigay. Ano yung ibibigay natin? Paano tayo magbibigay? Pagbibigay ka, ayon sa iyong kakayanan. Ayon sa meron ka. Nasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, magbigay ka doon sa biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, there is no reason not to give. Because the Lord nagbigay. Kaya pamagat ng ating pag-aaral sa oras ito, the foundation of giving. Ang pundasyon ng pagbibigay. Na kailangan ng bawat mananampalataya, magsimula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, matutunan na tayo magbigay sapagkat ito nga ang nais ng Diyos. Life is all about giving. Kapag ang buhay, mga kapatid, hindi nagbigay, sabi natin, kamukha po yan, pasinin po natin, the sun, give it sunlight. What's the purpose? To give strength. Para yung mga halaman lumago. Nagbigay ang liwanag. Lahat ng bagay nagbibigay, hindi ba nakita, mga kapatid, lahat tayo, kung papasinin natin ang sa kapaligiran natin, lahat may bahagi. Lahat meron sabi natin may important role na tinatawag. Kaya nga, sabi ng Panginoon, dapat bilang mananampalataya, maunawaan natin what's giving. Why do you give? What's the foundation? What's the basis?
Na po, at nabasa natin sa salita ng Diyos that the Lord teaches us to give. Na po, Pastor, paano ako magbibigay? Wala nga ako. Sabi nga ng Panginoon, magbigay ka ayon sa iyong kakayanan. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, sana po sa bawat mga mananampalataya, na po, kayo mga kabataan, bata pa lamang kayo, matutunan niyong ibigay kung anong para sa Diyos. Bakit mga kapatid? Kasi nga, meron tayong basis, may pundasyon na kailangan natin tayuan, at ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ano po kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, there is a big question mark sa buhay ng mananampalataya kapag siya ayaw niya magbigay. Anong ibig sabihin? Na po, hindi siya lumalago sa kanyang pananampalataya, or it's either, hindi talaga siya tumanggap kay Kristo. Kasi kapag tayo totoong mananampalataya, tayo ay totoong tumanggap kay Kristo, maunawa natin ang Diyos ngayon nagbigay, anong binigay ng Panginoon? Ang kanyang kaisa-isang anak na ipinako si Bawa ng krus para sa ating mga kasalanan, para tayo magkaroon ng daan patungo sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan mo, ang Diyos nagbigay. Tayo kaya, anong pwede natin ibigay para sa Diyos? Anong pwede natin ibigay para sa Panginoon? Sabi nga ng point number 1, what is point number 1? Basahin nga ninyo. Ready? Begin. Giving is true, whether you believe it or practice it, and apply it or not. Sabi dyan, ang pagbibigay ay totoo. Gawin mo man, paniwalaan mo man, o sabihin natin na, gawin mo kaugalian, o sabihin natin, i-apply mo man sa buhay mo, but giving is true. Ang pagbibigay ito ay totoo. No po? Ang sabi nga ng Panginoon, kahit hindi mo man gawin, ang pagbibigay ay mananatili, totoo. Giving is true no matter what. But, there is a condition. Ang sabi dito, but, only those who apply and practice receive and experience the blessings from God. No po? Sabi dito, pero, yung mga gumawa, yung mga nag-apply, yung mga sabi natin nagtiwala sa pagbibigay, sila lang ang makaka-experience no po ng tinatawag ng pagpapala ng Diyos. Sila lang ang makapagpapatunay na sasabihin nila, dahil nga sila'y nagtiwala, dahil nga sila'y nagkaloob, dahil nga sabi natin hindi pinagkait kung anong meron sila, o hindi talagang ibinigay. Sabi ng Panginoon, may experience mo yung biyaya ng Diyos. May experience mo ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, na ang Diyos ay hindi sinungaling. Amen? Amen. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, giving is true whether you like it or not. No po? Pero sabi ng Panginoon, ang makaka-experience lang, ang makakatanggap lang ng mga pagpapala, ang makakatanggap lang ng totoong kasiyahan, yung mga nagbibigay. Can we be givers? Can we be not just givers, but a cheerful givers? Pastor, bata lang ako, konti lang ang pwede maibigay. Yes. No po? Sa inyo ang murang edad, sa inyo ang murang kaisipan, matutunan nyo na mga kapatid, no po na kailangan nyo magbigay. Kaya bata pa lang mga kapatid, anong ginagawa, anong practice? Kapag yung bata, kalong-kalong mo, siya yung inuobligan mo siya, sabi natin, turuan mo siya magbigay sa offering. Diba? Para sa kanyang paglaki, mga kapatid, matutunan nyo, nag-aabot, nagbibigay sa gawain ng Diyos. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, giving is true, whether you like it or not. Pero yung mga nakaka-experience na nagpapapala, makapagpapatunay ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, kung saan mo susinukat, ganun ka rin Jesus Martin. No po, paano mga kapatid, ma-experience yun kung ikaw ay magbibigay. No? Kaya sabi dito mga kapatid, why not give? Why don't we give kung ano yung nararapat para sa Diyos? Inuulit ko mga kapatid, hindi ko sinasabi ito para sa akin. Nakikita niyo ba sinasabi ng salita ng Diyos? Ang nagsabi ang salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa Deuteronomy mga kapatid, napakatibay na sinabi ng salita ng Diyos, every man. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, lahat ng tao magbigay ayon sa kanyang kakayanan. Tao ba kayo? Hindi naman kayo aso. Hindi naman kayo unggoy. Tao kayo, amen? Ibig sabihin, saklaw kayo doon sa sinabi ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Lahat dapat tayo magbigay. Tayo dapat magkalbo. Kaya nga sabi mo nga, mga kapatid, dahil sinasabi, the smallest giving na pwede natin ibigay is money. Minsan nakala natin pinakamalaki yung pera eh. Pero don't you know mga kapatid, what's the biggest giving that you can give? Your life. Buhay mo, ibigay mo sa Diyos.
No, oras mo, ibigay mo sa Panginoon. Lakas mo, ibigay mo sa Diyos. Talento mo, ibigay mo sa Panginoon. No, kasi ang sabi ng Panginoon, kapag ang buhay mo, binigay mo na sa Panginoon, lahat sasama na, amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, mga challenge natin ang bawat isa, Lord, here is my life. Ito na ang buhay ko. Gamitin mo para sa iyong kapurihan. Amen? Amen. Dapat yun ang ating adhikain, mga kapatid. Na dapat ang buhay natin ipagamit natin sa Diyos. Na dapat ang buhay natin, ano sabi doon sa Romans chapter 12 and verse number 22, verse number 2, that we must offer our body a living sacrifice. Diba? Ihandog natin ang ating mga katawan na haing buhay. Ngayon palang buhay tayo, ibigay na natin ang ating buhay sa Diyos. Hindi ka pang patay na. Kasi ang patay, walang magagawa. Pero ikaw, buhay ka, may kalakasan ka, kahit anumang edad ka, mga kapatid, dahil buhay ka, may magagawa ka para sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, don't hesitate to give. Huwag kang mag-alilangan. Huwag kang dalawang isip. Sino yung dalawang isip dito magsimba? Nakakapag na parang magsisimba ako. Hindi ako magsisimba. Magsisimba ako. Hindi ako magsisimba. No? Let us take to give your time. Sunday is for the Lord. Amen? Amen. Sunday is for the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 10, verse number 20, not forsaking the assembly. Diba? Huwag natin pabayaan ang araw ng pagtitipon. Maraming mga mananampalataya, pinapabayaan nila ang kanilang araw ng pagtitipon. Wala sila sa oras na ito. Anong pinuntahan nila? Anong ginawa nila? What's their reason? Dahil like sinasabi mga kapatid, hindi maunawa ng Diyos yung mga dahilan nito. Kasi nga, sabi ng Panginoon, hindi naman ako nagkulang sa inyo eh. Diba? Nandoon ang aking biyaya, nandoon ang aking pagpapala, pero bakit hindi mo kukuhanin masalamatan sa buhay mo? Bakit hindi mo kuhanin na ibigay kung anong para sa akin? Sunday, it is the Lord's Day. First day of the week is Sunday. So therefore, each Christian must give time. Must give yourself to glorify and to worship God in our life. So sabi po ng point number 1, giving is true, whether you believe it, practice it, and apply it or not. But those who apply and practice receive and experience the blessings from God. You want to experience the blessings of God? Sino gusto mag-experience ng biyaya ng Diyos? Therefore, give. If you want to experience the blessings of God, then give. Magbigay tayo. Amen? Number 2. What's number 2? Send me number 2. Have always something to give. That's the reality. Being a man, mga kapatid, bilang tao, meron tayo, huwag natin sabihin wala tayo maibibigay. Meron ka maibibigay, amen? Amen. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, we have always something to give. That's the reality. Meron ka maibibigay. Huwag mo sabihin, wala kang maibibigay. Sabi nga mga kapatid, sabi ko nga kanina, patay lang yung walang maibibigay. Bakit? Kasi wala na siyang magagawa. Pero ikaw, kung sinasabi buhay ka, meron ka maibibigay, amen? Amen. Meron ka maibibigay. It is a matter the way what we think. Diba? Di ba maraming tao, anong isipin nila? Wala akong maibibigay, wala akong maibibigay. Wala akong nabigay. Amen? Pero kung sasabihin mo, may mabibigay ako. Kasi buhay ako. Anong gagawin mo? Magbibigay ka talaga. Bakit? Kasi nasa sa iyong mind na meron ka maibibigay. Kaya anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. Amen? Kasi mga kapatid, kapag sinabi mong wala kang maibibigay, hindi ka nagagawa ng paraan. Amen? Wala ka nang gagawin. Matutulog ka na lang. Bakit? Kasi naset na sa isipan mo, wala kang maibibigay. Wala akong magagawa. Wala akong kwenta. Diba? Sabi ng Diyos, don't set that on your mind. I-set mo sa iyong kaisipan, meron kang magagawa. Meron kang mabibigay. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, hindi nagkukulang ang Diyos. Kung papasilin po natin ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, yung ibon nga, di ba? Hindi nagtatrabaho pero pinapakain ng Diyos. Tayo pa kaya? Anong ibig sabihin? Meron binibigay ang Panginoon sa atin. Huwag natin itong i-deny. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Amen? Para sa lahat. Kaya sabi ng Diyos, ngayon pa lang mga kapatid, iset mo na yung kaisipan mo. Meron talaga akong maibibigay. Meron talaga akong magagawa. Kasi bakit? Buhay pa ako.
Diba? Kumahan ka mga batang ito, sasabihin nila wala silang magagawa, wala silang maibibigay. Meron kayo. Kahit sa inyong murang edad, mga kapatid, iset nyo ng kaisipan, meron akong magagawa. Meron akong magagawa. Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, that is the reality. This is the foundation of giving. Na dapat maulawa ng bawat isa. No? Yung iba naman, nagbibigay, ay mamiyak paging Ginoo. Magbigay nga ako sa Diyos. Baka sakaling tumudbo. Naniniwete. Naniniloto. Di ba? Ano niyo ba yung pagbibigay sa Diyos, hindi pakipagsapalaran? Come on! Nawalin mo ba yun? Di ba? Hindi pakikipagsapalaran, mga kapatid. Anong ibig sabihin? Pag ikaw ay nagbigay sa Diyos, sabi ng Panginoon, umasa ka. Di ba? Kasi ayun ang prinsipyo ng Bible eh. Pag nagbigay ka, bibigyan ka. That's the principle. Ako, sabi nga ng Panginoon, gusto mong maraming ma-receive. Therefore, mag-ipon ka para sa Diyos. Ano yung ibig sabihin? Ngayon palang bata kayo, mag-ipon na kayo. Di ba? Gusto nyo kayo pagpalayan ng Diyos. Gusto nyo, mga kapatid, yung buhay nyo someday maging maganda ang inyong mga kinabukasan. Ngayon pa lang, magtapat na kayo sa Diyos. Ngayon pa lang, sa kakaunti na meron kayo, sentimo na meron kayo, mga kapatid, ibigay nyo na kung anong para sa Diyos. Kasi meron talaga kayong maibibigay, meron talaga kayong magagawa. Ngayon, mga kapatid, dahil sa inyong buhay, ngayon pa lang, bata kayo, natutunan nyo na kung paano magbigay ng tama para sa Diyos. Darating tayo, makikita mo yung blessing. Makikita mo yung pagpapala. Tama pala. Tama pala ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Don't you know that the Word of God stands? Ang salita ng Diyos mananatili, nakatayo. Bakit salita ito ng Diyos? Amen? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng buong sabi natin kapangyarihan na kaya niyang gawin kung ano ang kanyang pinangako para sa atin. Sabi ng Diyos, mga kapatid, we have always something to give. That's the reality. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Meron kang magagawa. The Lord gave us an opportunity na tayo mabuhay sa mundong ito. Di ba? Binigyan ka ng kakayanan, binigyan ka ng abilidad, binigyan ka ng lakas para magtrabaho, binigyan ka ng isip. Di ba? Para gawin ang mga bagay-bagay. Sabi ng Diyos, meron ka talaga, amen? Meron ka talaga magagawa. Meron ka talaga maibibigay. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, ilagay mo na sa iyong kaisipan ang sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan ako magbigay sa Diyos. Diba? It is my responsibility to give back. Diba? Gusto niyo ba? Kayo sa buhay niyo. Tuwa-tuwa ba kayo kapag kayo lang tumatanggap? Ano ba yung mas pinagpapala? Yung tumatanggap o yung nagbibigay? Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, it is more blessed to give than to receive. Di ba? Kaya dapat mga kapatid sa inyong mga kaisipan, ang inyong mindset, hindi lang kayo dapat tumatanggap. Di ba? Maraming mga tao, tamad. Anong gusto nila? Tumatanggap, penge. Namamalimos. Opo, ang sabi ng Panginoon, bakit ka kailangan mamalimos? Binigyan kita ng lakas, binigyan kita ng abilidad. Di ba? Ang sabi nga mga kapatid, no? Ang sabi ng Diyos, sa buhay ng bawat mananampalataya, binigyan kita ng abilidad. Kaya dapat gamitin mo. Huwag kang umasa sa iba. Umasa ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos mabiyaya. Anong kailangan mo gawin? Pagtrabahuhin mo, amen? Ayaw ng Diyos yung tamad. Amen? Mga men, mga ladies, mga bata, inuulit ko po, ayaw ng Diyos yung tamad. Diba? Kaya dapat matuto tayong maging masipag. Matuto tayong magtrabaho. Diba? Matuto tayong gumawa. Kaya naman natin, amen? Kaya natin. Diba? Ay yung sinasabi, kaya mo eh. Maraming mga kabataan na sinasabi na, magwalis ka nga doon, umahayo ko biyasong mamalis. Yeah? Kung talaga may napalis, pag sabi may pamupukan ako. Diba? Kaya ka nabiyasang mamalis, matamad ka mo, amen? Mga kapatid, huwag niyong gawin yun. Huwag niyong kaugalian yun, amen? Lahat ng bagay pwedeng alamin. Lahat ng bagay pwedeng pagtrabahuhan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kaya't kaya mo yan. Meron ka at meron ka magagawa sapagkat ikaw ay buhay. Meron ka at meron ka maibibigay sapagkat meron binibigay ang Diyos sa atin.
Di ba? We cannot deny it. Amen? We cannot deny it. That's the reality. We have always something to give. That's the reality. Na po? Number 3. Kaya pa ba kayo? Hindi lang ito eh. Diba? O, ito yung sinasabi ko eh. Number 3. Diba? After giving, then expect receiving. Because that's the principle. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Hindi sinabi ni Pastor Bon. Diba? Sabi ng Diyos, Luke chapter 6 and verse number 38, give and it shall be given thee. Diba? Magbigay ka, ikaw ay bibigyan. Maraming mga mananampalataya, mga kapatid, ito yung misconception nila eh. Maling kaisipan. Naghihintay sila na sila bigyan, pero wala pa silang binibigay. Diba? Gusto nilang umani, pero wala silang tinanim. Pwede bang aani ka na wala kang tinanim? Pwede ka ba mamupo, wala kang pinunla? Diba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, gusto mong ikaw ay pagpalain ng Diyos, gusto mong ikaw ay bigyan ng Panginoon, gusto mong ang Diyos, mga kapatid, kasamahin ka doon sa pangarap mo, therefore, magbigay ka muna sa Diyos. Magtanim ka muna. Amen? Gumawa ka muna. Kasi nga, Diyos, mga kapatid, tumitingin siya kung ano ang iyong gagawin para sa Kanya. Kung ano ang pwede mo i-invest para sa Kanya. Ito nga yung maganda eh. Sabi nga ng Panginoon, ito nga yung devotion ni Brother Darrell, di ba? Kung nasa ano yung puso, doon ang iyong kayamanan. Kayo, nasa ang puso nyo? Sa tahanan? Ang tahanan, di ba nasisira? Tama ba? Ang tahanan, di ba nalulusaw? Kinakalawang yung mga sabi natin bagay na meron tayo? Kasi bakit? Pasamantala lang dito eh. Di ba? Sabi ng Diyos, mga kapatid, maglaan tayo ng kayamanan doon sa langit. Di ba? Anong ibig sabihin? Gawin natin kayamanan ng Diyos. Para yung puso natin nasa Diyos. Amen? Parang puso natin nasa Diyos. Hindi. Kahit saan. No po, kung hindi ilagay natin ang ating puso para sa Diyos. Maraming mga tao, no po, humanistic ang tao si Madam. Paano ko magbibigay? Pag nagbigay ako, mawawalan ako. Di ba? Maraming mga tao, mga magulang, mga nanay, paano ko ito ibibigay, pastor? Pag binigay ko ito, mawawalan ako. No po, saan ka makakita sa Bible na nagbigay sila, nawalan sila? Nawalan ba sila? Hindi, di ba? Bigla sila ng Diyos eh. No po, nasabi ng Panginoon mga kapatid, dahil nga sila nagbigay, nagpagamit, binalik ng Diyos. Di ba? Di ba na si Elijah na kailangan ng pagkain? Ano ginawa? Pinunta niyo mo yung widow woman, di ba? Tapos isang sangkap na lang yung paggawa niya ng pagkain. Yun na lang yung laman. Mga kapatid, yung sa kanilang lagayan na lalagyan. No po, ng kanilang pagkain. Isang paggawa na lang, isang masa na lang ng tinapay. No po, pero anong ginawa mga kapatid? Dahil nga ang utos, pakainin mo na yung lingkod ng Panginoon, no po, huwag mo muna isipin ng iyong sarili mo, gawin mo muna kung ano sinabi ng Diyos, sumunod yung babaeng balo. Diba? Pagkatapos nun mga kapatid, may kinahain. O, pagkatapos gumawa, pagkatapos sa seminary ibinigay, ano nangyari doon sa kanila lalagyan? Di ko ngapaw. Pinagpala. Ano sabi ng Diyos mga kapatid, hindi lang silang nakinabang, buong pamilya niya nakinabang. Di ba? Yung bang salok na siya na salok, no po, hindi na uubos. Bakit ka? Kasi natuto siya nagtiwala sa Diyos. Hindi niya pinagkait kung anong meron siya. Di ba? Anong tawag doon mga kapatid? Ilagay niya ng pananampalataya ang kanyang pagbibigay. Sino pa mga kapatid? Di ba yung lalaki, yung bata? Di ba? 5 tinapay, 2 isda. Yun lang ang pero siya eh. Di ba? Hindi niya hinati Hindi pinagkait. Nung nakita niya nangangailangan ng pagkain ng Diyos, binigay niya. Papasinin nga natin mga kapatid, yung bata, ito yung mga pinakamadahan. Tama? Kasi bakit? Bata pa ng isip eh. No po? Pero nung nalaman niya, nangangailangan ng Diyos, hindi niya pinagkait kung ano meron siya. Binigay niya. Hindi niya hinati, ibinigay niya lahat. Kasi alam niya ang Diyos nangangailangan. May ginawa mga kapatid, ilang beses ginalik ng Panginoon.
12 times. 12 times, bilang ng Diyos eh. Di ba? Eh sabi ng Panginoon, mga kapatid, pansinin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na po, ang mga nagbigay sa gawain ng Panginoon, sabi ng Panginoon, nakatanggap sila. Na po, nakatanggap ng pagpapala. Hindi na mulubi. Bagkus, pinagpala. Marami mga mananampalataya, mga kapatid, hanggang ngayon, nandun sa buhay na may kahirapan. Yes, ang buhay may hirap. Pero kahit mahirap ang buhay, pwede mo sabihin, pinagpala ako ng Diyos. Bakit? Kasi nakakaraos ka tayo sa tulong ng Diyos. Amen? Opo, mahirap ang buhay. May karamdaman ako. Pero bagamat may karamdaman ka, dahil gawin ang tatapas sa Diyos, kaya i-extend ng Diyos ang buhay mo. Ayun ba yung gano'n? Diba? Kasi ang tunay na kasiyahan, yung tunay na kakontentuhan, wala naman sa mga material na bagay. Diba? Nandyan sa katapatan mo sa Diyos. Na kahit anong meron ka, willing kang magpagamit sa Diyos. So therefore, mga kapatid, kahit na mahirap, nakikita mo. Biyaya ng Diyos, nakakaraos ka. Biyaya ng Diyos, nakakasurvive ka. Biyaya ng Diyos, na po, pagtatagumpayan mo, bawat pagsubok ng iyong buhay. Ang tawag doon, buhay ng iyong pala. Yung sabi ng Diyos, mga kapatid, this is the principle. After giving, expect receiving. Diba? Inuulit ng mga kapatid, ang pagbigay natin sa gawain ng Diyos, hindi po ito tiyempuhan. Diba? Hindi po ito, mga kapatid, maghihintay ka ng tinatawag na baka ikaw ang mabunot. Hindi ganoon. Diba? Hindi ganoon ng Diyos, diba? O, sige, tingnan nga natin. Lahat na nag-offering noong linggo, diba? Lahat na nagtapat sa Diyos, o, sulat ang pangalan. Tapos nandun sa langit ng Panginoon, nagbubunot siya. O, itong pagpapala, 1 million. Hindi ganoon, mga kapatid. Diba? Hindi bola-bola. Kasi nga, mga kapatid, sinabi sa salita ng Diyos, after giving, you will receive. Diba? Sabi ng Diyos, mga kapatid, tingnan natin ang Diyos na napakalaki. Tingnan natin ang Diyos natin ay magbiyaya. Tingnan natin ang Diyos ay mapagpala. Diba? Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, minsan nga, sabi ng Panginoon, yung anak mo nga, kahit matigas ang ulo, binibigyan mo eh. Diba? Walang magulang, nahihingi ng tinapay ang kanyang anak, bibigyan niya ng bato. Diba? Bibigyan niya tinapay, kahit na matigas ang ulo. Diba? Kasi bakit? Hindi may titiis na magulang kanyang anak. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, paano pa kayo? Ako yung inyong ama sa langit. Na kung kayong mga anak ko ay hihingi, ay hindi ko kayo bibigyan. Bibigyan tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, titignan muna ng Panginoon kung ano pwede mong gawin para sa Kanya. Ano pwede mong ibigay para sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, huwag tayo magduda sa Diyos. Amen? Magduda sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, kaduda-duda yan, di ba? Yung katabi mo, tingnan mo. Natawa pa, no? Kaduda-duda yan. Di ba? Pero sa Diyos, pag tumingin tayo, hindi ka magduda. Amen? Magduda ang Diyos. Na po, ito, the last thing, the structure of giving. Tingnan natin. Ano ba yung basihan? Ano ba yung sabihin natin yung structure ng giving? So po, sabi dito mga kapatid, yung first, number 1, within our power, no need of faith. Anong gibigan mga kapatid? Yung tinatawag na tithes. Diba? Diba meron tayong levels of giving? Kinds of giving na tinatawag, klase ng pagbibigay. Sa simbahan mga kapatid, ang turo ng salita ng Diyos, kailangan natin ibigay yung ating mga tithes, ang ating mga ikapo, 10% of all our income. Diba? Lahat na nare-receive natin, ang tithes ay sa Diyos. Amen? Diba? Ang sabi niya mga kapatid, pag binigay ka, no po, yung tithes, within our power, sa kakayanan natin yung bakit. Kasi regular lang dumarating sa atin yun eh. No po, Pastor, sa pagbibigay ng tithes, kailangan ko ba ng pananampalataya? Ang sabi po niya, mga kapatid, no need of faith. Bakit? Kasi meron ka na. Diba? Meron ka na. At actually, ang sabi ng Diyos, hindi talaga sa'yo yan. Diba? Malakay chapter 3 and verse number 10. Alam niyo ba yung verse na yun? Malakay chapter 3 and verse number 10. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Bring ye all the tithes into the storehouse. Ano yung commanded ng Diyos? Bring. Dalhin. Bakit pinadadala? Kasi hindi sa'yo eh. Diba? Saan dapat dalhin? Sa storehouse, sa simbahan? Diba?
ang sabi ng Panginoon, that there may be meat in my house. Para may pagkain sa aking tahanan. Para pag-maintenance. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay nangangailangan. Pero sabi ng Panginoon mga kapatid, dalhin mo. Bakit? Kasi bahagi ng Diyos yun eh. Di ba? At kapag binibigay mo yung tithes mo, mga kapatid, sa katotohanan lang, hindi ka pa nagbigay. Kasi bakit? Parte yun ng Diyos. Di ba? Inaamin niyo bang kapartner niyo ang Diyos? Kaya niyo ba mabuhay kung walang Diyos? Di ba hindi? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin yung paggabay ng Panginoon. Di ba? Sa magtatrabaho niyo, kaya niyo ba magtrabaho mag-isa? Hindi. Kailangan mo yung paggabay ng Panginoon. Kailangan yung kalakasan na binibigyan ng Diyos sa'yo. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kapartner mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Di ba? Di ba sa business, kapag partnership, dalawa lang kayo, paano yung partihan? Pag dalawa kayo, di ba 50-50? 50-50 eh. Bakit? Kasi magka-partner eh. Di ba? Pero kung you imagine mga kapatid, ang Diyos ang hinihingi niya lang 10%. Ang hinihingi niya bahagi, 10, yung ika-10 bahagi. Di ba? Pero minsan, mga kapatid, maraming mga pananampalataya pag nakapagbigay ng tithes. Para bang ang laki-laki lang nabigay. Pero ito yan, yung sabi ng Diyos. Wala ka pa nabigay. Dalhin mo yan. Na po, sana mga kapatid, sa buhay po ng bawat mananampalataya, let us be faithful in our times. Minsan, mga kapatid, yes, nagtatimes nga tayo, pero hindi naman sakto. Di ba? Di ba, kung may ka-partner ka, yung party niya, dinadaya mo yung partner mo sa party niya. Yung bang dapat yung party niya, 100, ang binibigay mo lang 50. 50-50. Pero yung dapat ang party niya, 100. Every month, kasi tig 100 kayo eh. No, binibigay mo lang 50. Pag nalaman ng mga kapatid, anong gagawin? Anong gagawin? Di ba, iito na siya? Bira. Partner. Sabi mo, partner mo ako, pero dinadaya mo ako eh. Huwag na ako magiging-partner sa'yo. Di ba, iiwan ka na. Di ba? Pag iiwan ka ng kapartner mo, di ba masalo ka mahirapan? Bakit? Kasi di mo kaya mag-isa eh. Ganun sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo dinadaya natin ng Diyos, Malaki chapter 3, ito may napakaano ng salita ng Diyos eh. No? Sabi dito, Malaki chapter 3, and verse number 10, bring all the tithes into the storehouse, that there be meat in mine house, and prove me now, you which save the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Would you imagine? Ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? Kapag tayo, hindi natin binibigay ang ating tithes, hindi natin dinadala sa gawain ng Panginoon, pwede isarado ng Diyos yung bintana ng langit sa atin. Kasi bakit? Hindi natin binibigay kung ano para sa Diyos. Hindi natin dinadala yung ating tithes. Tapos ano pa dito, mga kapatid? Sabi sa verse number 8, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and in offering. Diba sabi ng Panginoon, pwede ba pag nakawan ng tao ang Diyos? Diba? Kung isip mo, paano pagtanakawan yung Diyos? Diyos na siya, paano pagnanakawan eh? Pero sabi ng Panginoon, pero ninanakawan mo ko, sabi ng Diyos. Saan mo ko ninanakawan? Sa iyong tithes and offering. Kaya kapag tayo tayo nagtatithes sila ng offering, pinagnanakawan natin ng Diyos. Kasi nga, ito ay para sa Diyos. Parte ng Diyos sa atin. Na kailangan natin ibigay, sapagkat nga ang Diyos binigay. Kaya yun mga kapatid, the structure of giving. Actually, magbibigay ng tithes and offering, no need of faith. It is within our power because the Lord gave us those things. Number 2. What's number 2? Above our power, it needs of faith. Need of faith. No? Ano yung above our power? Yung tinatawag na first fruit. Diba? Yung first fruit natin, above our power ay mas wala sa kakayanan natin. Na kailangan natin kalakipan ng pananampalataya. Na kailangan natin maglaan. And first fruit, mga kapatid, mababasa natin sa salita ng Diyos, ang first fruit giving, mga kapatid, practice ng mga mananampalataya, na yung unang taon, unang ani, na meron sila, unang alaga, na meron sila, ay sa Diyos. Unang anak na meron sila ay sa Diyos. Lahat
tawag doon? First fruit. Pwede ba maging first fruit kung ang binigay mo pangalawa? Di ba? Hindi, di ba? So, ano kailangan gawin? Ibigay yung first fruit, yung una. Di ba? Para sa mga alaga, di ba? Yung unang anak, mataba. No? Talagang nandun. Fresh na fresh. Malusog. No? Pero yung binigay, yung pinakamaliit. Di ba? Ang pagmamalaki ba niya, no? Bihira, pastor, ako mabibigyan ko ng first fruit. No? Yung alaga ko, ng anak. No? Yung isa, yung panganay sa Diyos. No? Pero yung ginawa niya panganay, yung pinakamaliit, yung pinakasakitin, yung para bang tila mamamatay na. Tapos pag namatay, Lord, sasabihin niya, pastor, no? Magbibigay sana ako ng first fruit, kaso pinatay eh. Namatay. Kaya wala akong maibibigay. Can you imagine? Sabi ng Panginoon, hindi ba natin ako ng Diyos? Hindi ba natin ako ng Diyos? Di ba hindi? Yung sabi ng Diyos mga kapatid, yes, it is hard, but we need faith. Dito nga tayo susubukan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, let's give our first fruits. Let's give our first fruit tayo nakasulat. May mga first fruit commitment tayo ito. Di ba? Sana hindi lang basta sinusulat. Tinutupad natin para sa Diyos. Amen? Kuhanin natin. Ano po? Pag-fail man tayo this year, meron pa. Another year. Kasi mga kapatid, hindi na ng Diyos kung hanggang kailan mo susundin ang Panginoon. Kaya sana kahit palang bata kayo, ganito nyo na. Yung first fruit niya talaga na ibibigay nyo. Amen? Bago pala yung church natin. Nagsisimula pa lang tayo. Pero nais ng Diyos, mga kapatid, yung pundasyon natin, maging matatag na tayo. Di ba? Dapat hindi na tayo nagtitinag dito. Dapat hindi na tayo nasasaktan. Kung hindi dapat, mga kapatid, ginagawa na natin. Bakit? Kasi yan nalalaman natin katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Na po, above our power. Number 3. What's number 3? Di ba? Beyond our power. Ano yan, mga kapatid? More of faith. What's that? Sacrificial giving. Di ba? Yung magsa-sacrificial giving. Ano yung ibig sabihin ng sacrificial giving? Wala ka, pero mangangako ka. Anong gagawin mo? Lalakipan mo na maraming pagsasakripisyo para makuha mo. Di ba? Ano kailangan mo? More of faith. Kailangan mo ng pananampalataya. Wala ka. Pero dahil mo magkaloob sa Diyos. Alam mo, sa church natin, hindi pa tayo nag-sacrificial giving eh. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, let's do this thing. Amen? Let's do this thing. No? Get our power. We need more faith. There are some things na sa buhay natin, mga kapatid, na dinit ng Diyos na pwede natin ihandog sa Kanya. Tingnan nyo nga si Abraham. Di ba? Ano yung Abraham, mga kapatid? Ano yung hiningin ng Diyos? Yung kanyang kaisa-isang anak. Nung binibigyan niya yun, mga kapatid, anong kailangan ni Abraham? More of faith. Di ba? Beyond his power. No po? Labag sa kanyang kalooban. Kaisa-isang anak. Pero yung hiningi ng Diyos. Ano ginawa ni Abraham? Pinagkait ba niya? Binigay niya bagay. Kasi yun yung nais ng Diyos. Nawalan ba si Abraham? Hindi. Mas lalang pinagpala siya ng Diyos. Kaya, kasi nga, yun ang prinsipyo. Yun ang nais ng Diyos na kailangan natin tignan. Ano ba, mga kapatid? Number 4, extraordinary power. Ano yung extraordinary power? Yun ba? Ito, match of faith eh. Yung wala ka lang pwedeng, sabi natin, ipagkain sa Diyos. Lahat, all in ka. Di ba? Di ba doon sa Book of Acts? Meron doon, di ba? Mga apostol, mayayaman ng mga mananampalataya. Doon nakaunawa sa salita ng Diyos. Anong ginawa? Pinagbili ang kanilang mga bahay at lupa. At ibinigay sa gawain ng Diyos. Di ba? Ano yung tawag doon? Extraordinary power. Di ba? Binigay na lahat. No? Walang tinira. Lahat-lahat sa Diyos.
Di ba merong nga mananampalataya doon, nakigaya? Di ba? Akala nila sila lang ang pwedeng gumawa. Anong ginawa nila? Nakigaya-gaya. Di ba yung mag-asawa? Anong pangalan nila? Ananias at si Sapphira. Nakigaya. Binagta rin ng kanilang bayad lupa. Anong pangako nila? Lahat ng kanilang, sabi natin, yung kita, o yung lahat ng kanilang benta, ibibigay lahat sa gawain ng Diyos. Nung nakita na yung pera, mga kapatid, nanginaya. Hindi binigay. Kaya, kinalahati. Pero nung binigay, proud na proud sila. Kaya kaso mga kapatid, pag pinangako mo sa Diyos, kaya, tatandaan ng Panginoon. Hindi binigay. Yung ginawa, pinatay sila ng Diyos. Diba? Namatay. Tapos, yung dalawang mag-asawa, ang tanong mga kapatid, nung sila pinatay ng Diyos, yung ba mga mananampalataya, hindi na ba sila nagbigay? Mas lalo sila nagbigay. Kasi nga nakita nila yung pagkilos ng Diyos na kailangan sa bawat pagbibigay natin, kalakipan natin ang pananampalataya. At ang Diyos ay hindi liko para tayo ay pabayaan. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi sinasabi gawin niyo to. It is your conviction. Na po, na kung ano ang hihingi ng Diyos, kailangan Hindi na nangyayari. And number 5, mga kapatid, the last thing, the all-power potential. Now po, number 5 is, you cannot do it by grace. Hindi mo pwede gawin itong walang biyaya. Now po, this is God's grace. Now po, number 5 is the number of grace. The all-power potential is God's potential. The omnipotent potential. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Kapag na-experience natin the all-power potential, anong ibig sabihin? Nakita na natin yung blessing ng Panginoon. Dahil nagawa mo itong 4 na to, nakita mo yung blessing, pinagpala ka ng Panginoon, in-increase ng Diyos ang iyong buhay, in-increase yung level ng iyong buhay, mga kapatid, ibinigay mo anong meron ka, at makikita mo, mag-i-enjoy ka Doon sa pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo. At dahil nag-enjoy ka doon sa pagpapala na binigay ng Diyos sa iyo, mas lalo kang nagbibigay sa Diyos. Amen? Gusto mo may experience yung blessing ng Diyos? Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Diyos. Na dapat kapag pinagpala ka ng Diyos, huwag mahinto ang pagbibigay mo. Amen? Yung iba kasi, pinagpala ng konti ng Panginoon, hinito na yung pagbibigay sa Panginoon eh. Diba? Ang dami pa dapat pwedeng ibigay ng Diyos sa Kanya. Pero dahil hinintunan ng kanyang pagsuporta, ang kanyang pagbibigay, ang kanyang responsibilidad bilang mananampalataya, ibigay mo ng para sa Diyos. Nahihinto rin ang pagpapala ng Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, habang tayo tumatagal, binibless ang ating buhay, na po, sabi ng Panginoon, mas lalo tayo dapat nagtitiwala sa Diyos. Mas lalo tayo dapat, mga kapatid, na umahawak sa pangako ng Diyos. Hindi darating tayo, baka isa sa atin dito, maging milyonaryo. Pag naging milyonaryo ka na, hindi mo nakilala yung simbahan, hindi mo nakilala si pastor, hindi mo nakilala yung mga kapatiran natin dito. Diba? Yung pangalan mo dati, Pedro, pinalitan mo na, Peter. Diba? No? Ginawa mong sosyal. Di ba maraming taong gano'n? Pag pinagpapala, dumadaming pera, nagbabago. Amen? Dapat hindi gano'n, amen? Dahil tayo mananampalataya, magtapat tayo sa Diyos, ibigay natin kung ano para sa Panginoon, gawin natin ang bagay na para sa Panginoon, ikatutuwa ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pag ikaw dumating ang pagpapala sa iyo, mas lalo ka dapat magtiwala sa Diyos. Huwag magbago ang iyong puso, huwag magbago ang iyong isipan, patuloy mo lang, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa, ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsuporta, sapagkat nasabi ng Diyos, ang gusto maranasan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, the all-power potential, na sana maranasan natin ito sa ating mga buhay. Imposible po ba yun? Hindi po. Amen? Kung ang gagawin natin, ngayon pa lang, sisimulan na natin. Sisimulan na natin maging tapat sa ating pagbibigay ng tithes, sa pagbibigay natin ng offering, sa pagbibigay natin ng ating first fruit, pagbibigay ng ating mga commitment, pagbibigay ng ating mga mission giving. Diba? Simulan na natin ngayon, maging tapat na tayo sa Diyos. Darating yung time, makikita natin pagpapala ng Diyos. Amen? Sino gusto maranasan ito? Taas nga yung mga kamay. Diba? Gawin natin.
Hindi pa huli ang lahat. Sa aming mga lolo't lola, hindi pa huli ang lahat. Pastor, paano ba ako magtatanim? Baka hindi na ako ngaanin. Ayaw mo yun, mga kapatid, nagtanim ka, umani yung mga kamag-anak mo, yung mga apo mo. Anong ibig sabihin? Pinrepair mo sa kanila yung pagpapala. Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag kang manghinayang. No, pa, hindi man ikaw yung sabi natin makapag-ani. Mga mahal mo sa buhay ang ani. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang hihinto. Ano mang klaseng edad na meron ka, gumawa ka, ibigay mo kung anong para sa Diyos. Kalakipan mo ng pananampalataya. Yun po ang nais ng Diyos sa buhay natin. This is the foundation of giving because the Lord teaches us, give, and it shall be given. Paano sinukat ang Diyos? Ganun ko niya susukatin. At sabi ng Panginoon, lahat ng tao magbigay ayon sa kanyang kakayanan. Ayon sa biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa buhay natin. May binibigay ng Diyos, amen? So therefore, we must give. Huwag tayong maging madamo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang maging pag-asa natin, ang Diyos. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan. May magagawa tayo, may maibibigay tayo, sapagkat ang Diyos, binubuhay pa ako. Kaya dapat gamitin ko kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos sa buhay ko. Amen? Yun ang gawin natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Sisimula pa lamang po tayo. Kaya sana, sa buhay po ng bawat mga young people, na po, lakipan natin. Lumaki ang ating pananampalataya. Tumaas ang pagkakristyano natin. Amen? Hindi lang tayo basta upuan. Nang upuan, hindi umiimik. Di ba? Sana dapat tayo nagre-response, umiimik. Di ba? Gumagawa sapagkat tayo buhay. Amen? Tayo po ngayon ay tumayo. Let's also of this. Okay, lahat tayo tumayo. Just bow our head. Close our eyes. Tayo maggulay-gulay sa oras po ito. Na nais ng Panginoon na sana sa buhay po ng bawat isa maunawaan ang pundasyon ng pagbibigay. Mga kabataan, bata pa lamang kayo, unawain nyo na, magtapat na tayo sa Diyos, magtiwala na tayo sa Panginoon, sapagkat sabi ng Panginoon, gusto mong tumanggap? Sabi ng Panginoon, paano ka tatanggap? Di ka pa nagbigay. Kaya nga sabi ng Panginoon, gawin mo, ibigay mo ang oras mo. Ibigay mo araw ng linggo para sa Diyos. Ibigay mo yung lakas mo. Maglaan ka para sa Panginoon. Yung talento, gawin mo yan, ibigay mo, iandog mo sa Diyos. Huwag mong gamitin sa ibang bagay. Gamitin natin ang ating mga talento para magbigay kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Tanais ng Diyos. Pinagkakalooban kita. Sabi ng Panginoon, may binibigay ako sa iyo, balik mo naman kung ano para sa akin. Balik mo naman kung ano yung parte ko sa buhay ko. At sabi ng Panginoon, sa bawat iyong pagbibigay, lakipan mo ng pananampalataya, lakipan mo ng pagtitiwala. Nais ng Diyos, someday, pagpalain tayo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, paano mangyayari yun? Kung mismo ikaw ay hindi gagawa ng hakbang, kung mismo ikaw ay hindi magiging tapat sa iyong pagbibigay. Hindi ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, magiging tapat na po ako sa pagbibigay ko ng aking tithes, ng aking offering. Lord, yung first fruit ko, kukuhanan ko po na aking tatapusin. Pwede mo sabihin sa Panginoon yan? Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, may mga commitment kami sa aming church. Susuporta ako, gagawa ako abot ng aking makakaya. Ilapit ko sa Diyos yan. Sapagkat nais ng Diyos, nilagay tayo ng Panginoon dito para may gawin, para maging parte, para maging kaakibat ng gawain na ito. Iplano ang Diyos. Huwag mo sabihin, bata ka. Huwag mo sabihin, matanda ka na. Sabi ng Panginoon, meron kang magagawa, meron kang mabibigay, kaya ilagay mo sa iyong kaisipan. Pwede kang gamitin ng Diyos. Pwede pa tayo magkaroon ng desire na someday, tayo i-bless ng Diyos, at pag tayo binless ng Panginoon, mas lalo tayo magtatapat sa Kanya. Mas lalo tayo magkakaloob sa Kanya. Mas lalo natin ibibigay, sapagkat napapatunayan natin ang pagpapala ng Diyos. Gusto yung maranasan ang blessing ng Panginoon, the altar is open. Pwede kayo lumapit, pwede kayong lumuhod. Ilapit nyo na may